Sa likod ng bawat anino, may kwentong pilit nating ibinabaon sa limot. Pero sa gabing ito, ang dilim mismo ang magsasalita. Ako ang inyong gabay sa kailaliman. Ito ang Lagim Sentral. Maupo ka, patayin ang ilaw at pakinggan ang mga bulong na hindi para sa pandinig ng tao. Huwag kang lilingan dahil baka hindi ka na nag-iisa. Naranasan nyo na bang maupo sa loob ng klase, tapos tumingin kayo sa taong katabi nyo at isiping kilalang-kilala nyo na siya? Yung tipong sabay pa kayong kumakain, di ba? Sabay kayong nag-aaral, nagtatawanan pa nga minsan. Eksakto. Pero paano kung yung taong pinagkakatiwalaan mo isa palang halimaw? Isang halimaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lapain ka. Grabe, nakakakilabot naman yan. At iyan mismo ang nakakagimbal na katotohanang susuriin natin ngayon para sa ating mga tagapakinig. Maligayang pagdating sa isa na namang malalim na talakayan dito sa ating palatuntunan. Oo, at ang misyon natin ngayon ay himayin itong isang personal na salaysay mula sa isang estudyante ng komunikasyon. Tawagin na lang natin siyang Ilong. Alamin natin kung paano yung isang napaka-inosenteng school project unti-unting naging isang madugong bangungot. Isang karanasan na talaga namang sumira sa pangarap niya at nagbaon sa kanya sa isang napakalagim na sekreto. Nagsimula kasi ang lahat sa isang pangkaraniwang requirement sa college. Kailangan gumawa ni na Elong ng isang editorial. At dito papasok yung dalawang magkasalungat na karakter natin. Oh, si Ilong at si Tomas, di ba? Tama. Si Elong, siya yung estudyanteng may nag-alab na pangarap maging reporter. Gustong-gusto niyang maghanap ng katotohanan. Habang si Tomas naman, siya yung kaibigan na napipilitan lang pumasok para sa mga magulang niya. Kumbaga, pabigat ng konti sa group work. Medyo ganun na nga. At kasama rin nila sa grupo ang kaklase nilang si Jessica. Tapos habang naghahanap sila ng topic, napunta sila sa isang lokal na alamat. Isang misteryosong baryo na napapabalitang lumilitaw lang daw tuwing kabilugan ng buwan. At hindi lang ito basta-basta kwentong bayan ha. Ayon sa mga matatanda sa lugar nila, yung baryo na yon ay pugad daw ng mga gabunan. Wait, gabunan? Ano bang klaseng aswang yan? Iba sila sa ordinaryong aswang na nagpapalit anyo na parang aso o baboy ramo. Ang mga gabunan, inilalarawan sila na may maitim na balat. Yung tipong tila humihigop daw sa liwanag. Hala, ang lala nun. Tapos puting-puti yung buhok nila na namumukod tanggi sa dilim. At syempre, may matinding pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Alam mo, habang binabasa ko yung details ng baryong ito, may pumasok na image sa isip ko. Kumbaga sa plants, para siyang pitcher plant. Yung carnivorous plant. Oo. Di ba sa unang tingin, ang gandang tingnan, nagbibigay ng ilusyon na ligtas na lugar. Pero ang totoo, yung mga ugat nito, tahimik na gumagapang, nag-aabang lang ng maliligaw na biktima para lamunin ng buo. Nagpapakita lang ng ilusyon kapag handa ng manilang. Nakakapanlin lang talaga. At nagsimulang gumalaw yung patibong na ito nung naghanap na sina Elong na mga taong pwedeng mapagtanungan para sa project nila. Dahil desperado sila sa totoong impormasyon, napadpad sila sa sementeryo, di ba? Oo, doon nila nakilala yung batang lalaki na si Buboy. Nakalaunan nagdala sa kanila kay Tatang Castor, isang napakataray na matandang albularyo. At hindi naging madali ang paghingi ng tulong kay Tatang Castor. Masungit na, wala pang mga ngipin. Pero alam mo kung anong nagpalambot sa puso niya? Ano nga ulit yun? Sinuhulan siya ni Thomas ng Toblerone. Aha, oo nga pala. Nakakatuwa, di ba? Sa kabila ng kababalaghan, isang tsokolate lang pala ang katapat. Pero yung nakalakatuwang part na yun, biglang napalitan ng matinding takot kasi bigla na lang nawala si Jessica. Tama, umuwi raw ng maaga si Jessica kasi masama ang pakiramdam. Pero nung sumapit na yung gabi ng kabilugan ng buwan, tuluyan na siyang nawala. Walang nakakaalam kung nasaan siya. At dito may lumabas na sobrang laking detalye. Nalaman ni na Elong na nangyari na pala ito kay Jessica noong nakaraang taon. Nawala rin siya ng ilang araw nang walang pasabi. Oo, saktong full moon din. Wait lang ha, dito ako napapatigil eh. Kung nangyari na pala ito dati, bakit hindi napansin ni na Elong na may mali?
Bilang isang taong nangangarap maging reporter, hindi ba dapat mabilis makakita ng red flag si Elong? Sa bagay, may punto ka dyan. Diba? Nakakabaliw isipin na minsan nabubulag tayo sa katotohanan kasi malapit sa atin yung tao. Kapag kasama mong kumain o gumawa ng project, hindi mo iisipin na baka may itinatago siyang napakadilim na sikreto. Iyan kasi yung nagagawa ng tiwala eh. Madalas, binibigyan natin ng excuse yung mga weird na kinikilos ng mga kaibigan natin. Baka pagod lang, baka may problema sa pamilya. Hindi mo naman agad iisipin na yung matalik mong kaklase ay nag-aabang lang ng kabilugan ng buwan para bumalik sa kauri niya? Correct. So, paano nila nalaman ang totoo? Gumamit si Tatang Castor ng isang lumang ritual, yung pagtatawas. Humingi siya ng personal na gamit ni Jessica kay Nang Elong. At yung ibinigay nila ay ballpen, di ba? Kasi palaging gamit sa school. Paano ba gumagana yung ganitong klaseng mahika sa tradisyon natin? Bakit ballpen? Kasi sa mga sinaunang paniniwala natin, yung bagay na palaging hinahawakan ng isang tao, nag-iipon ng enerhiya nila, may natitirang bakas ng pagkatao. Kaya nung ginamit sa tawas yung ballpen, binasa ni Tatang Castor yung connection nito kay Jessica. At ano yung nakita niya sa tubig? Isang nakakapanindig balahibong konfirmasyon. Wala si Jessica sa ospital o sa ibang bayan. Buhay siya. Pero nakulong siya sa loob mismo ng baryo ng mga aswang na ginagawa nilang topic. Grabe. At dahil nalaman nila yan, walang ibang naisip sina Elong kundi iligtas yung kaibigan nila. Dito lumabas yung pagkabayani ni Tatang Castor. Oo, kahit na inatake na sa puso at may alta presyon yung matanda, nagpumilit pa rin siyang sumama. Inisip niya kasi na wala naman siyang pamilya na magmamana ng kaalaman niya. Kaya mas mabuti pang itaya na lang ang buhay para makapagligtas. Ipinapakita dyan yung bigat ng trabaho ng mga albularyo sa kultura natin. Hindi lang sila panglagnat o pampilay. Sila yung huling pader laban sa kasamaan. Tama. Kaya bago sila sumugod, masusing inihanda ni Tatang Castor yung mga sandata nila. May malalim na aham yung mga ginamit nila laban sa kababalaghan. Sige nga, isa-isayin natin. Simulan natin sa bawang at luya. Bakit ba takot na takot ang aswang dyan? Kasi yung bawang at luya, may matatapang na amoy at nakakapaso yan. Sa paniniwala natin, yung masasamang elemento, gawa sila sa maruruming enerhiya. Itong mga halamang ugat na ito, dalisay yan. Kaya panlinis. Oo, kapag dumampi ito sa balat ng aswang, literal na nasusunog sila na parang binuhusan ng asido. Pangalawang sandata nila, yung itak na may bendisyon ng simbahan. Para may holy damage, kumbaga. Eksakto. Pangatlo, yung mga medalyon ng proteksyon na mahigpit na ibinili ni Tatang Castor na wag huhubarin kahit anong mangyari. At yung pinaka nakakakilabot para sa akin, yung buntot pagi. Ayon kay Tatang Castor, kahit dampit lang daw, magkakalyo at malalapnos agad yung aswang. Anong meron doon? Yung buntot kasi ng pagi, may maliliit at matatalas na kawit yan na nakabaliktad. Bukod sa sugat na gawa ng paglatigo, pinaniniwalaan din ang mga nilalang mula sa dagat ay hindi kayang tabla ng mahika mula sa lupa. Wow! Ang galing ng logic na yun! Diba? Kaya kapag inampas mo yung buntot pagi sa gumagamit ng ilusyon, nababasag yung mahika. Naiiwan yung purong sugat na hindi kayang pagalingin agad ng halimaw. Napakagandang paliwanag. Pero may isa pa silang problema noon. Paano nila matutunton yung baryo na nakatago sa ilusyon? Dito inilabas ni Tatang Castor yung maliit na bote ng espesyal na langis. Hindi ito ordinaryong mantika. Kusang bumubula at kumukulo ito kapag may malapit na masamang elemento. Parang chemical sensor ng paranormal? Oo, parang ganon. Babala siya ng kalikasan. Nung magsimulang pumutok-putok yung langis, nalaman nilang nasa tamang lugar sila. Pero pagtingin nila, puro puno pa rin, walang bahay. Para basagin ang ilusyon ng paningin, ginamit nila yung ilog. Nung tumingin sina Elong sa refleksyon sa tubig, dun tumambad yung totoo. Imbes na puno, mga lumang bahay kubo na puno ng gabunan.
Kasi ang tubig ay sumasagay sa kalinisan. Hindi ito pwedeng lokohin ng itim na mahika. Kaya pala kiniskis ni Tatang Castor yung kumukulong langis sa palad niya tapos ipinahid sa noo ni na Elong para pansamantalang mabuksan yung ikatlong mata nila. At nung mabuksan yung paningin nila, nakapasok sila sa mismong komunidad ng mga halimaw. Nagpanggap silang mga bagong lipat na aswang. Napakabigat ng eksenang ito. Naglakad sila sa gitna ng mga aswang na itim ang balat at puti ang buhok. Tapos yung amoy daw ng paligid. At yung pinaka nakakadurog doon nung makita nila yung mga inosenteng tao na nakatali, umiiyak at inihanda para maging hapunan sa piyesta. Pero ang tunay na bigat ng kwentong ito, nung mahanap na nila sa wakas si Jessica, nakita nila siya, imbes na umiyak o magmakaawa. Hinarap sila ni Jessica na may kakaibang ngiti. At doon ibinunyag ang katotohanan. Si Jessica mismo ay isang gabunan. Sa mismong harapan nila, nagbago ang anyo niya. Yung balat niya na nakikita nila araw-araw, biglang umitim na parang uling tapos pumuti ang buhok. Grabe yung naramdaman ko rito. Nakakakilabot, di ba? Ihahalin tulad ko ito sa isang Trojan horse. O kaya, isang ahas na pinatira mo sa bahay mo. Tinuring mong kapamilya. Tapos hihintayin ka lang makatulog para tuklawin ka. At yung pagkawalaan niya nung nakaraang taon, ibig sabihin nun, naging bahagi na rin siya ng pagpapatay at pagkain ng tao noong nakaraang full moon. Kaya pala. Ang paglapit niya kina Elong ay hindi para makipagkaibigan. Unti-unti niya silang inilapit sa patibong para gawing sariwang karne. Siya pa nga ang pumili ng topic na yun eh. Napakasakit isipin na yung taong binigyan mo ng tiwala magdadala sa iyo sa kamatayan. At dahil nabunyag na sila, nawala na yung pagpapanggap, sumiklab ang kaguluhan. Nagsimula na ang madugong sagupaan. Isipin niyo yung eksena. Paligiran sila ng sangkaterbang gabunan. Makikita mo yung nanlilisik na pulang mga mata, tapos tumutulo yung laway sa gutom. Desperadong humampas sina Elong at Thomas nung buntot pagi. Bawat tama, nagpapasigaw sa mga aswang, naiiwan silang lapnos. Yung dugo ng halimaw na kulay itim, tumatalsik. Tapos nagiging abo yung mga napapaslang. Oo, napuno ang gabi ng hiyawan at kalampag ng sandata. Sa dami ng kalaban, naubusan ng buwelo si Thomas. Napabagsak siya. Kinailangan siyang harangan ni Elong para iligtas. Pero mas naging malala nung humawi yung mga aswang at lumitaw ang pinuno nila. Isang matandang babae. Tila mahina at nakukuba na siya, pero nung magsalita siya, nanginig lahat ng halimaw. At alam mo ba kung gaano siya kalakas? Ano? Sa isang simpleng tulak lang, gamit ang isang kamay, pinalipad niya si Thomas papunta sa matataas na damuhan. Literal na tumilakon siya. Grabe, parang ragdoll. Kaya walang nagawa si Tatang Castor kundi harapin ng mano-mano yung pinuno. Dalawang matanda na may magkasalungat na kapangyarihan. Pero masyadong malakas yung pinuno eh. Nasakal niya yung albularyo, nakuha yung sandata, hawak na rin ang aswang si Ilong at pilit pinapanood sa kanya na tatapusin na si Tatang Castor. At dito nangyari yung twist na nagpalito sa akin nung una kong basahin to. Sa kalagitnaan ng gulo, biglang lumitaw si Buboy. Yung bata mula sa sementeryo. Oo, may dala siyang sumpit. Yung mahabang tubo na iniipan ng bala. Paano mangyayari yun? Isang bata laban sa daang-daang halimaw, parang imposibleng mabago niya ang sitwasyon. Naunawaan ko yung pag-aalinganan mo dyan. Pero hindi ordinaryong bata si Buboy. Yung lolo niya ay galing sa linya ng mga manunugis o aswang hunter. Ah, kaya pala. Tinuruan na si Buboy lumaban bata pa lang. At yung bala sa sumpit niya, maliliit na butil ng bawang, walang sablay niyang pinasapol ng sunod-sunod yun sa mukha at katawan ng pinunong aswang. Dahil sa matinding hapdi, humiyaw sa sakit yung pinuno at nabitawan si Tatang Castor. Kaya nakakuha ng tiempo yung matanda na tadyakan ng malakas sa sikmura ang kalaban. At dahil nalingat din yung mga nakahawak kay Elong, nakawala siya, dumampot siya ng itak, tumakbo, at buong lakas na isinaksak sa puso ng pinuno yung patalim na may bendisyon. At doon nakita yung batas ng kalikasan nila. Nang matumba yung pinuno, unti-unti itong naging abo.
At kasabay nun, lahat ng aswang sa paligid, kasama na si Jessica, naglaho rin at naging abo. Nagpapakita yan ng hive mind concept Nakatali sa isang ugat yung kapangyarihan. Para silang isang malaking puno, kapag pinutol mo yung pangunahing ugat, mamamatay lahat ng sanga. Isang magandang punto yan na napapakitang ang kasamaan minsan ay nakakabit sa isang ugat. Dahil doon, gumuho ang sumpa ng baryo. Nailigtas nila Elong si Tomas, tapos pinakawalan nila yung mga inosenteng tao. Umuwi sila ng may mga sugat at dugo ang damit. Pero, buhay. Kaso, pagbalik nila sa normal na buhay, may malaking problema silang hinarap. Yung editorial na project nila? Oo, kung isusulat nila ang totoo, walang maniniwala. Baka isipin pa na baliw sila. Kaya ang desisyon ni Elong, nilagyan niya ng white lie yung sulatin. Sinabi niyang katangang isip lang ang baryong iyon at walang katotohanan ng mga aswang. Dito ako medyo nahihirapan Bakit? Bilang taong naghahanap ng totoo, tutol ako. Di ba laging sinasabi na the truth will set you free? Bakit kailangang itago ng isang reporter ang totoo para lang panatilihing tahimik ang lipunan? Naiintindihan ko yan. Kasi kung hindi nila alam na may ganitong halimaw, paano sila magiging handa? Yung pagtatago ng totoo, iniiwan itong walang laban ng mga inosente. Napakabigat na pushback yan. Pero ipinaliwanag ni Tatang Castor na may mga katotohanan na mas delikado kapag isinawalat. Kung ipipilitin nila, lilikha ito ng mass panic na mas maraming idudulot na kapahamakan. Kaya pinili ni na Elong at Tomas na pasanin ang takot ng silang dalawa lang. Isang desisyon na sumingil ng malaki. Tuluyan ng tinalikuran ni Elong ang pangarap niyang maging reporter. At mas lalong nakakalungkot nung malaman niyang makalipas ang 2 taon, pumanaw na rin si Tatang Castor. Isang matinding paalala na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagdiriwang. Ngayon, bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan para sa iyo na nakikinig. Ano yun? Sa araw-araw na pumapasok ka sa trabaho o sa eskwelahan, gaano mo ba talaga kakilala ang mga taong kasalamuha mo? Ang taong palaging nangingiti sa iyo ngayon, ang taong nangihiram ng notes mo, ay baka nag-aabang lang pala ng kabuluhan ng buwan. Dito muna nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim, pero huwag kalimutan, ang lagim ay hindi natutulog. Kung may sarili kayong karanasan, i-comment nyo sa ibaba. Mag-subscribe para sa susunod nating pagkikita. Ako ang inyong gabay sa Lagim Central. Patayin ang ilaw pero manatiling gising. Hanggang sa muli!